So, kamusta ang sitwasyon ngayon ng EDSI? Okay naman. Mas nagiging ang closeness namin ni Beyonce, mas nagiging matibay. Yes! Mas nagiging matured na kahit mas natututo na siya sa Ganun Sa rin social ako. media. So, ano namang masasabi mo sa blessings na dumadating kay Beyonce, lalo na sa bahay niya? Yun, natutuwa ako kasi deserve rin naman yun talaga ni Beyonce yung ganung bagay na makuha kasi mahirap din yung yung dalawang may bata ka pa, may ganito ka na, may work ka na agad, no? Di pa nga siya nasa tamang edad pero ganito na agad responsibilidad niya. At halos siya na mismo ang tumatayo bilang Parang breadwinner siya. Breadwinner ng pamilya. At nakaka-proud din dahil sa ganyang edad. Nagagawa niya to lahat, nakakapag-travel kung saan-saan. Bilang tumutulong para nakikita ko na nakaka-proud. Kagaya na sinabi ni Rob sa post niya nakaraan, proud siya kay Beyonce dahil marami nang naabot si Beyonce sa ganyang edad. Ahead na siya masyado sa kanyang mga kasamahan sa mga klase or sa iba pang tao. So, gusto ko lang din malaman, syempre napakaganda ni Beyonce. Anong unang ay first impression mo nung nakita mo siya? As in yung first ever kita mo sa kanya? First ever impression ko sa kanya is parang madali itong maging kaibigan si Beyonce. Mabali siyang pakisamahan. Madaling pakisamahan. Kasi sobrang hinhin niya, hindi siya halos mahulugang karayom eh. Parang lahat ng kay Angels, ganun no? Sila Joy, sila Carla, mga mahihinhin sila. Si Joy, hindi si Joy. Nilaglag. Kilala kayo. So si Beyonce, mas mahihinhin. Si Beyonce talaga, pag nalabas kayo, biling lang sa kamay mo ang mga salita niya. Ganun? Oo, mas sobrang mahinhin pala siya. Akala ko si Carla at si Joy ang mahinhin. So si Beyonce pa pala. Mas malala si Beyonce dati. Medyo nahubog na lang ng panahon. Nahubog ng panahon. So pwede ka ba magbigay ng paborito mong ugali ni Beyonce? Siguro yung magaling, siya, family-oriented siya. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa kanya. Parang sa lahat ng bagay, naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, kasi ang laki ng blessings na dumadating sa kanya, hindi siya na-overwhelmed, hindi lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun okay din yun talaga. Oo. Nakikinig siya sa mga niya, sa mga nakatala, sa mga kuya niya, ate, yan. Saka nung nasa sa Hong Kong talaga, ang galing eh. Kasi nung mga binigay sa kanya, ang dami niya binigay sa kanya mga pera, pero ang ginawa, hindi siya nagastos kahit 5. Wow, talaga tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, parang gusto niyang i-save yung pera para sa pamilya niya o para sa pag magka-college na yata. Wow, kahit sobrang dami ng blessings sa kanya, talagang humble pa rin si Beyonce. Humble pa rin, nakaka-proud guys. So, paborito mong suot o forma ni Beyonce, yung tipong pag yun yung suot niya talagang mapapangiti ka? Forma ba? Ako parang kahit naman sa akin hindi naman mahalaga yung forma basta siya. Wow! So makita lang siya. Taray. So eto, paano mo naman nalalaman kapag galit na si Beyonce? Paano ugali ni Beyonce kapag parang naiinis na? Tahimik lang yan. Tapos nag-post lang yan sa Facebook. Di siya namamansin pag naiinis natin. Hindi ka mamamansin, di rin. Kaya kapag nagkakaano kami, hindi kami nagpapansin na yan. Walang chat yan na ilang araw. Ganon. Pero paano kayo nagbabate pag nakita na ulit? Or di naman nyo rin natitiis ng isa't isa talagang? Ako hindi ko natitiis. Sinachat talaga ako minsan. Si Kalingap Edu pala. So paano ka naman sinusuyo ni Beyonce pag ikaw ang nagtatampo? Hindi ko alam. Pero ako sweet naman si Beyonce off ka. Minsan. So parang ang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging nagchat-chat kay Beyonce. Ako na lang nagtawag dito. Ako mas panganay. Ako na lang sa bagay mas matured din. Ako na lang nagigigay. Kasi siya medyo medyo pang ugali. Medyo konting pagka... kasi yung age niya din naman no? Pero naiintindihan ko kasi bata pa. Pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad niya, di ba? Sa ganung part, matured siya. Oo, yun lang. Yun walang masabi. Mahalaga. So, after ng issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edu at Beyonce after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga
Alam mo na yung mga bashers dyan na nagsilabasan, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edo at Biancy after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman. Di naman siya masyado, ano dun, dati lang, kahit nga ngayon, nag-chat kami, wala. Okay lang. Wala naman nagbago. Asar lang minsan yun, pagka ano, pero wala naman. Normal na. Normal lang na naman. sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, hindi ko maiwasan maghalubilo sa tao kasi trabaho natin makipaghalubilo sa tao. Tama. As a vlogger. Oo, kasi pag di ka rin naman minsan may masasabi sila sa'yo. Oo. So, syempre, ang kailangan nating gawin is talagang makikihalubilo ko kahit kanino, off-cam or on-cam. Normal. So, ano ang aasahan ng mga supporters at nagmamahal na EDSI sa inyo sa mga susunod pang taon at buwan ng EDSI? Susunod na taon, masyado malayo pa yun. Malayo pa ang journey nyo. Oo. So, ano ang aasahan nila? Basta ano lang, mas marami pang mas masayang alaalang magagawa, mas marami pang mas hindi ko mahirap magsabi na kung ano-ano. Ito na lang, sige. Siyempre, message mo sa mga solid supporters ng EDSI na until now ay sumasama sa journey nyo. Ano ba? Message mo sa mga solid supporters ng EDSI na until now ay kasama nyo sa journey nyo. Siyempre, thank you so much po sa mga fans natin dyan, fans siyempre ng Kalingap. At dahil po sa inyo yan, kung bakit andito pa rin kami, Malakas. At nagpapatuloy kahit man natapos yung unang taon ng yung anniversary, dire-diretso lang po tayo sa hindi natatapos. Ito ang pinakamatagal na na kapartner si Biancy. Nakakatuwa dahil kala ko hindi tatagal ulit ng isang taon. Pero malakas ang EDSI. Iba ang Matatag si EDSI. Biancy. Nakaya niya ang ugali ko. So lastly, complete the sentence. Biancy, sana. Si Biancy, napaka-supportive. So sana magtagal pa at mas lumakas ang EDSI. Huwag susuko si Biancy siya sa mga pangarap. Siyempre, dito man ako Kalingap. Taga-Alalay. Kay Biancy.